daw managot si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga ibinunyag ni retired SPO3 Arturo Las Cañas ukol sa di manoy Davao Death Squad. Ayon kay Senator Laila De Lima, hindi ito sakop ng presidential immunity at posible rin daw gawing basehan ng pagpapa-impeach sa Pangulo. Hindi naman natinag ang Malacanang sa sinabi ng Senadora. Hamon pa ng Malacanang, dalhin na lang daw ang mga alegasyon ni Las Cañas sa korte. May report si Jamsi Sante. Ang mga pasabog ni retired SPO3 Arturo Las Cañas na totoo ang Davao Death Squad at kumukuha umano sila ng utos kay nooy Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa pinagtuunan ni Senadora Laila De Lima sa kanyang press conference kanina. Sa paglantad ni Las Cañas, wala na pong natitirang duda ng atin pong Pangulo ay isang mamamatay tao at sociopathic serial killer. Ito na rin po ang dahilan kung bakit natin nararanasan ang lahat ng kahibangan sa gobyerno sa ilalim ng rehimeng ito na pinangungunahan ng numero 1 kriminal sa buong Pilipinas, kung hindi man sa buong mundo. Walang iba kung hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dapat daw mapanagot ang Pangulo. Itong revelation na ito, na siya pala ay isang psychopathic serial killer, mass murderer. Covered kaya po ito ng presidential immunity? I don't think so. This can certainly be a basis for impeachment. High crimes. Kaya't may panawagan siya sa mga miyembro ng gabinete. Maaari niyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na Pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang Pangulo. Pati sa taong bayan, may mensahe siya. Nananawagan po ako ngayon sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa kumikilos upang panagutin ang mamamatay tao na Pangulo ng bansa. Ngayon ay panahon na naman upang tayo ay manindigan at tumayo sa harap ng isa pang kriminal na diktador at rehimeng mapaniil. Sabi ni De Lima, sa ilalim ng gobyernong Duterte, tila nabaliktad na raw ang mundo. Ito'y matapos siyang sambahan ng Justice Department na mga kaso kaugnay sa umunoy bilibid drug trade, habang ang mga tulad daw ni Janet Lim Napoles na umunoy utak ng pork barrel scam, tinutulungan pa raw ng gobyerno. Huwag na tayong magtanong kung bakit sa panahon ni Duterte naglabasan at namayagpag ang lahat ng mga kriminal, korap, halang, bituka at maiitim ang kaluluwa. May reunion ng mga kriminal sa gobyernong ito dahil ang pinakakriminal sa kanila ngayon ang Pangulo ng bansa. Parang sa pelikula lang yan ni Batman, kung saan pinatawag ni Joker lahat ng masasamang loob sa Gotham City upang maghasik ng kadiliman. Ang Malacanang tila hindi natinag at matipid ang sagot sa mga sinabi ni De Lima. Those is colorful language. Kaugnay sa pagsabi ni De Lima na hindi mentally fit ang Pangulo para mamuno, ang tanging sagot ng palasyo, Seriously? wala rin daw silang nakikitang masama sa panawagan sa taong bayan ni De Lima. If it's inciting to rise up in arms against the government, then I guess that's the one that should be of concern. But otherwise, if it's just a call to everyone to gather together, to express their sentiment and so forth and so on, that's actually freedom of expression. Ang mga alegasyon ni Las Cañas ayaw din patulan ng palasyo. Sabay hamon. If there's anything of true value to it, then let me put through the proper channels and through the proper courts. Ang mga abogado ni De Lima sa kanyang mga kaso na sina Attorney Alex Padilla at Attorney Jose Manuel Jocno, miyembro rin ng Flag of Free Legal Assistance Group na siyang tumutulong ngayon kay Las Cañas. Sabi ni De Lima, hindi raw ito sinadya. Nagkataon lang po na because they are part of the flag and they're the ones apparently na nag-handle ngayon kay SPO3 Las Cañas. Jamsi Sante, GMA News.